And good day mga kabonyok. Andito na naman ang inyong lingkod na si Kuya Juberns World. At may bago na naman akong i-share sa inyo kung paano mag-install ng operating system sa laptop. So yun ang gagawin natin ngayon. Syempre bago tayo mag-start sa ating gagawing video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel kay Kuya Juberns World. Hit the bell para lagi kayong updated sa aking i-upload na video. i3 7 Gen na i3. Ayun. Nagpalit, 'di ba, nag-share ako sa inyo, nagpalit tayo ng SSD dito sa ating laptop. Ngayon wala siyang operating system. Lalagyan natin siya ng OS. Gamit yung ating USB installer na ating ginawa, na shinare ko rin sa inyo nitong nakaraan. Shinare ko sa inyo. 4GB lang itong ating USB. Hindi tayo makagawa ng mas mataas na Windows kasi nga wala tayong USB na mas malaki ang capacity. So, ang kaya lang natin gawin sa USB na 4GB is Windows 7. Hindi na rin kaya yung Windows 10 at 11. O, yun. And mag-start na tayo. Yan. Tapos, pindutin nyo yung F2 or F1. Pabaguhin natin yung BIOS setup nya. Yung boot up nya. Pabaguhin natin. Punta tayo, ayan, nandito na tayo dito sa ating BIOS setup. Ito, punta tayo sa boot. So, ayan, napapansin nyo naka-USB na, pero nabago ko na rin kasi ito nung nakaraan pa. Dati mapapansin nyo yan, nandito sa first boot nya, itong HDD, tapos, ayan, CD-ROM, sumunod, and then yan, yung pagkasunod-sunod nya. Pero ang gagamitin natin ngayon ay USB. Kasi yung ating installer ay USB. Ito ang gagamitin nating installer sa USB kasi sa panahon ngayon hindi na rin uso yung mga CD-ROM nga, yung mga bago nating laptop ngayon, wala naman siya mga optical drive or CD-ROM. Kaya i-share ko sa inyo gamit ang ating USB na installer. Ito yung gagamitin natin. Okay, mag-start na tayo. So, ang gagawin natin is itong USB. Ayan, itataas natin ito, ipi-first boot natin to. Pero kung hindi nyo naman babaguhin yung boot nito, ang gagawin natin, pagkabuhay nating laptop, ipipress naman natin yung F12, yung boot up nya, yung boot up selection nya. Is gagawin nating USB. Ang pagbago nito ay sa mga lumang laptop ay F6 at saka F5. Ayan, so F5 ba tayo? F5, F6, ayan. Tapos, punta kayo sa exit. Ayan, sa exit. I-save lang natin. Exit, save changes tayo. Mag-exit na rin kasi tayo, kaya mag-exit tayo. Yes, exit na yan. And then meron pang option para mag-boot tayo. Punta natin F12 tayo. Kung hindi nyo nabago yung setup, ayan. Kung hindi nyo nabago yung setup nung BIOS setup nyo, pwede kayong mamili. HDD at API. Hindi pa nakasaksak yung ating USB. Hindi pa nakasaksak yung ating USB. Ito. Saksak na muna natin. Tapos mag-restart tayo ulit. Ayan, saksak na natin. Ayan, sinaksak na natin ang ating USB. Okay. Ayan, mag-start na tayo. So, magre-restart ulit tayo kasi kasasaksak lang natin USB. Control-Alt-Delete tayo. Ayun, pumasok na. Hindi na tayo nag-F12, pumasok na, detect na ating USB. Ayan. Hintay lang natin mag-load yung file. Okay. So ayan, nandito na tayo sa installation start ng ating installation ng Windows. Ayan, mamimili kayo ng language, time, at saka keyboard input method natin. Wala na tayong babaguhin dyan. Next na natin. Enter. Tapos, install now. Okay, tapos accept natin yung accept na license term natin. I accept, check mo yung checkbox, and then next. Okay, sa part na to, tatanungin kayo ng partition. Magki-create tayo ng partition kasi isa lang yung partition natin. Pwede tayong mag-create ng 2 partition o 3 partition, depende dun sa gusto nyo kung ilang partition. Okay, magki-create tayo, gagawin lang natin 2. Drive C at saka drive D lang natin. Punta tayo sa advanced, drive option, advanced. Ang gagawin natin, mag-create tayo, new. And then, ito yung size, mamimili kayo dyan kung anong size ng gagawin natin ay
siguro 300 lang. 300. Bagawin natin yung 3. Apply natin. Okay. Ayan. Tapos meron pa tayong natitirang 100. Gagawin natin saan na ba? 100. Ito, 97.7 GB. O gagawin natin, kikreate na rin natin siya. New. And then apply lang natin, ilahat na natin. Para sa, gagawin kasi natin doon, yung sa Drive D, doon natin ilalagay ating mga document, may picture, basta ganun. Lahat ng ano natin. And then, select nyo yung partition 2. Yan. Dito natin ilalagay yung ating operating system. Tapos, ang gawin muna natin, i-format muna natin tong partition 3 format. Para pagdating ng Windows, hindi na tayo magpo-format. Okay, na-format na natin. Tapos itong isa, format na rin natin. O kahit hindi nyo na i-format, i-select nyo lang siya. Tapos i-next na natin. Next. Yan. Eto, medyo matagal-tagal itong pag-iintay na to. Yan. So, kailangan ito, starting ng copying Windows, tapos hanggang matapos na sa completing installation. Okay. Ano natin to, tawag dito, time-lapse na natin. Okay na, tapos na natin. Ito, bale, nandito na tayo sa part na lalagyan natin ng name yung ating PC or yung ating laptop. So, kayo na bahala kung anong gusto nyo ilagay noon na pangalan. O, ilagay lang natin dito, PC. Bahala na yung gagamit nito kung anong gusto ng pangalan. Tapos, next, password, bahala na rin sila, hindi na natin lalagyan. Next lang natin, and then yung recommended. Ayan. Hintayin lang natin matapos, saglit lang naman to. Ganun lang kadali mag-install ng operating system sa ating laptop. Ilang pindot-pindot lang, and then hintayin nyo lang matapos hanggang makomplete yung installation. Ayan. Ayan, ganun lang kadali mga kabonyo. Nandito na tayo sa Windows. Ayan, meron na tayong Windows ngayon. Na-install na natin. And then sa pag-activate ng ating license, so next ko na rin i-share sa inyo kung paano mag-activate ng product key ng ating Windows. Okay. Kanina, nag-partition tayo ng dalawang partition, Drive C at saka Drive D. Yung papakita ko sa inyo. Yun. Ito yung system file natin dito sa Drive C. Ayan. Tapos yung pangalawang partition natin na ilalagay natin mga document, pictures, at kung ano-ano pa. Para kung sakali na-corrupt yung system nyo at magpo-format kayo ng Drive C, hindi magagalaw yung mga document nyo kasi nakaseparate siya. Nandun siya sa Drive D. Okay? Then dito siya. O ayan. Kita nyo. Di ba kanina pinormat na natin. Yan, eto. Formatted na. Pwede nyo na magamit. Direkta na pwede kayo mag-save ng file. Okay. O, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel kay Kuya Jewers World, hit the bell para lagi kayong updated sa aking upload na video. Ayan, maraming salamat. Sa mga hindi nagsasawang manood ng aking video kahit boring na kayo. Ayan. So, sana nakatulong sa inyo yung share ko ngayong video. Ayan, sana nakatulong sa may mga laptop dyan. And then, kung may mga katanungan kayo, huwag mahiyang mag-comment sa aking channel or sa aking video na in-upload. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!